Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. But I'll offer you a solution, Senator Will. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. Ay, ewan ko. Pinupropose niya yun kay Win Gatchalian. Anong akala niya? Saka mainit na sa kanya ang mga senador. Lalo na sila Tulfo, di ba? Sabi ni Erwin Tulfo, willing kaming makipag-usap sa lahat ng mga senador, mga kasama naming senador, except Alan Peter Cayetano. Ganun katindi. Ganun katindi ang ang posisyon nitong mga senador, lalo na sila Erwin Tulfo, kasi talagang sagad sila dito ng pasensya kay nasagad, nawala na yung pagrespeto nila, pasensya dito kay kay Alan Peter, kasi ang tindi naman talaga. Grabe ang pagka-oportunista, grabe yung pagkapituko. Wala nang pagpapahalaga sa Senado, sa bansa, kahit magulo yung Senado. Kaya nga si Chis Escudero hindi na kinaya eh. Hindi na kinaya ni Chis Escudero. Kaya si Chis Escudero sabi niya, ayaw ko na. Hindi na, magulo nang masyado yung Senado. Tama na. Kaya sumama na daw siya sa grupo nila Tito Soto. Yun ang ganyan ang pero itong si Alan walang pagpapahalaga ito, yung pahalagahan mo ang pangalan ng Senado, tapusin na natin to. Wala siyang ganun. Matindi, sabi ko, ibang klase talaga itong taong ito. So ngayon, mga kabunyog, ang totoo nito, alam mong wala ka ng kontrol sa Senado, kapituko ka pa rin. Kapag ganyan, alam mong wala ka ng kontrol, kapituko ka pa rin. Anong ibig sabihin yan? Sagad ang pagkagahaman mo sa pwesto. Ano ang mga proof na wala ka ng kontrol sa Senado? Unang-una, yung dusi nandun na sa kabila eh. Granting na 12-12 yan. Pero yung dalawa mong kasamahan, yung isa nagtatago, yung isa nakakulong. Yung samantalang yung 12 na nasa kabila, sulit yun. Sulit yun. Alam mo na dito sa grupo mo, na yan? May lilipat na dyan, isa, dalawa, hindi niya pa rin, dinideny niya pa rin yung ganong reality. Ang inaano niya pa rin, pa rin daw siya pa rin daw ang Senate President. Ang Senate President, ang posisyon na yan, hindi naman yan tulad ng President of the Philippines or Vice President. Pag President ka or Vice President, inilik ka ng taong bayan. So, ibig sabihin, yung mga secretaries ng mga departments, subordinates mo yan. Pero ikaw ang pinaka-leader. Ikaw, kasi elected ka ng tao. Ang mandato mo galing sa tao. Ang Senate President, hindi. Ang Senate ay collegial body. Ibig sabihin, ang binutuhan ng tao, yung 24 senators. Wala namang binutuhan ang tao na Senate President. Pipili na lang yung mga senador ng gusto nilang mag-leader sa kanila. Yun yung Senate President. So, ibig sabihin, ang kapangyarihan ay wala actually sa Senate President. Nasa buong Senado. Nasa buong Senado. Collegial body ang Senate eh. Ay ngayon, ang linaw-linaw na yung pinagmamalaki niyang solid 13, wala na yon. Wala na yon. 12 na lang sila. So, ibig sabihin, pareho na 12. At yung 12 na yon, sa 12 na yon na nandyan sa'yo, ang dalawa, wala na, hindi na kinakount. Sa pagdidesisyon sa Senado, hindi na sila kinakount. Based sa ruling sa Abilino versus Cuenco. Bakit hindi na sila kinakount? Nagtatago yung isa, nakakulong yung isa. So, hindi mo na sila isasama sa pagdetermine ng quorum. Members pa rin sila ng Senate, pero sa pagdetermine ng mga desisyon ng Senado, hindi na sila kasama.
except sa ilang bagay. One, sa pagpili ng Senate President kasi nakalagay talaga majority of all the members. Sa impeachment din, malinaw, 2/3 of all members. Laging nandun yung phrase na of all members. Kaya kahit nakakulong, kahit nagtatago, kasama sa pag-count. Pero pagdating sa pagdetermine ng quorum ng mga desisyon ng Senado, pag-transact ng business, day to day, hindi na sila kasama sa kinakount. Kasi hindi na sila available eh. Hindi na sila available. So, ibig sabihin, 12-10 na talaga yan. So, kung may mga didesisyonan ang Senado, 12-10 yan. So, ibig sabihin, talo na siya. 12 yung majority. Yan na yung new majority. Based sa jurisprudence, based sa tradition ng Senado. So, nakalagay ba yan sa Constitution? Hindi yan nakalagay sa Constitution. Na explicit na sinabi na ang 12 ay majority na yan. Pero, ang sabi kasi sa Constitution, majority of each house, majority of each house shall constitute a quorum na pwedeng mag-transact ng business ng business ng each house. Yun yung nakalagay. Ininterpret yan ng Supreme Court sa landmark case ng Abilino versus Cuenco na yung sinasabing majority of each house, yung available lang ang ginagawang basis ng pagdetermine ng quorum. Yan na rin yung doctrine. Ibig sabihin, yan na yung sinusunod na batas. Kasi yung mga doctrines o decision ng Korte Suprema, nagiging part yan ng law of the land. Ganun yung pagkilala natin dyan. Kaya batas na rin yan. So ngayon, ano ka ngayon? Hindi mo Hindi mo na abogado ka? Kaya itong ginagawa ngayon ni Alan Peter Cayetano, mga kabunyog, mga kababayan, ano na to eh? Alam mong wala ka ng control sa Senado kasi 10 na lang talaga technically yung kasama mo. Samantalang yung sa kabila, 12 yan. O, di talo ka na. Paano ka pa makakalid? Kahit Senate President ka, titulo na lang yan. Yung mga komite, hindi na yan sa'yo. Yung mga decisions, hindi na yan sa'yo. Pag nagbutuhan sa plenary, talo ka na. Kasi 12-10 eh. 12-10. So, ibig sabihin, tanggapin mo na yung reality, wala ka na, hindi ka na in control. Hindi ka na in control. So, dahil hindi ka na in control, mag-give up ka na para sa katahimikan ng Senado at ng bansa. Mag-move on na. Yun yung wala dito kay Cayetano. Wala siyang ganung sense ng pagpapahalaga sa katahimikan ng Senado at katahimikan ng bansa. Ang nangingibabaw sa kanya, yung pagkagahaman sa pwesto. Ayaw niya talaga. Ayaw niyang i-give up ang titulong Senate President. Maraming beses na siyang naging Senate President, naging Speaker ng House, and yet, ano pa rin siya? Ay matindi ito, mga kabunyo. Matindi ang pagkagahaman nito sa pwesto. Sa totoo lang. Kaya, ito, mga kabunyog, ibang klase. Ibang klaseng ito sa balat ng lupa. ikaw yung nagiging cause na ng kaguluhan ng Senado. Ilang araw na yan. Mula nang maupo siya diyan nung May 11. Grabe na ang kaguluhan sa Senado hanggang ngayon. Dito, okay pa sana nung nakaraang araw na 13 sila. Talagang mahirap. Walang nakukuhang mayorya itong grupo nila Soto. Ngayon nila Gatchalian. Pero ngayon iba na eh. Iba na. Talagang ang linaw-linaw na wala na siyang control dyan. Pero ayaw niya pa rin tanggapin. Talagang kapituko pa siya. Matindi, mga kabunyog. At siya pa yung may ganang magsabi kay Win Gatchalian na, Senator Win, mag-isip-isip ka. Masisira ang political career mo sa ginagawa mong to. Kaya sabi ko, matindi tong tao na to. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog.
isisigaw.